Alright, welcome everyone dito sa ating day 4 at sa mga nag-stay, maraming salamat for joining me up until day 4. Magandang gabi, Miss Shera. Ayan. So, for those of you na nandito pa rin, let me just open my what second. Sino nga itong ano natin kagabi? Nandiyan si Miss Ann. Miss Ann, nandiyan ka? Parang wala pa si Miss Ann. Iyan. Ito. Si Eunice Ann ba yun? Or sino yung ano natin kagabi? Teka. Sorry guys, makakalimutan na eh. Hindi na si Miss Ann yata yan. Teka, saan na ba yung nilaunch natin? You guys can remember yung ginawa natin. Si, ito na Dora. Si Nadora, si Rivon. Ayan. Di ko alam kung nilaunch niya kagabi. I mean, tinuloy niya kagabi. So yan, active ngayon sa sakto. So we can talk about the numbers, 'di ba? So, all right, let me just ako po 'yun. Ayan. Pareho kasi kayong Ann eh. Ann din yung day 1 eh. So, tama ba? Ayan, parehong Ann. So, ayan. Medyo let me just quickly share my screen and nandito tayo ngayon sa Rivon or Rivon. How do you pronounce that? Rivon or Rivon? So, all right. First, let me check kung tama yung, ayan, flight crew, ayan. Ayan, may messages. Maganda yung messages mo, 5, 5 pesos, oh. Ganda ng ang ganda ng cost per message mo dito. And right now, i-discuss natin yung Facebook ads metrics sa messaging campaign, no? So, ayan agad. So, may eksaktong data na tayong tinitingnan. So, ito yung cold campaign. Ibig sabihin, yung TOF or yung top of the funnel campaign. MOF stands for middle of the funnel. So, pwede nga natin i-rename to cold, no? Cold audience. Ibig sabihin, first time ka nilang nakita. And then, itong MOF, that would be warm audience. Yeah, pwede natin ganyanin. So, this is just for naming convention. This is for organization purposes lang naman. So, hindi naman siya sobrang importante. Importante lang. Importante lang na maglagay ka ng naming convention kasi hindi naman siya yung pinaka parang mag-a-affect doon sa ads mo. Kung mali yung naming convention mo, hindi naman maapektuhan yun ng ads mo eh. Ang maapektuhan lang yun yung organization nung campaign structure mo or nung ano. Kumbaga malilito ka para sa iyong ano pangalan nito? Ikagagaan ng buhay itong naming convention na to. Okay? So, having said that, punta tayo sa cold muna, no? Tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa cold. Nilaunch natin kagabi and right off the bat, alam mo agad kung alin sa dalawa yung likely to get the most number of results. So yung broad open audience, it says 7 pesos and 46 cents yung cost per message. Okay? So, ibig sabihin, dun sa flight crew na buyer persona natin, mas mura siya ng konti. Okay, that's about 4.4 pesos and 28 cents. Okay? Meaning, dun pa lang, alam mo na agad na, okay. So, mas nagwo-work yung buyer persona na flight crew. Ibig sabihin, tinatamaan ng tamang audience. Kasi tingnan mo to yung results. Yung number of messages, 10 doon sa broad open audience, pero na-doble yun doon sa flight crew na buyer persona. If we take a look at it, parehong ad yun eh. Parehong creative yun eh. Ayan, no? So, ayan. Shoes built for flight crew. O ayan, may 6 comments na siya agad. Oh. Para sa akin, mukhang maganda yung ano nito. Maganda yung target audience natin na tinamaan. Asa na yun? Ayan, no? So, tired of storm fit every flight. Yan. Tapos, 6 comments. Ano ba yung nakalagay na comments?
Tingnan natin yung mga comments, Ayan. How much, how much? Okay lang naman, walang problema. Yan. So, good. So, meaning, eto na siya, 'di ba? Meron na kayong overview kung alin yung mas likely to perform na targeting. Oh, ito walang targeting, ito naman is may targeting. So, ang gagawin natin ngayon is para ma-attribute natin kung sakaling may benta si Miss Eunice dito sa ads na 'to, kailangan natin 'to lagyan ng ad ID, itong ad na 'tong ginawa natin. Nakalimutan natin lagyan kagabi, pero gawin natin ngayon. So, ang gagawin mo lang is click mo 'tong, box, click mo 'tong edit. Okay, and then, click mo 'tong 3 dots dito sa taas. Nakikita ba yung 3 dots sa taas? Type yes in the chat kung nakikita. Okay, mukhang nakikita naman. Okay. So, i-click mo 'tong 3 dots sa taas, tapos i-click mo 'tong meron ka dito makikitang string of numbers 12075404997. So, kokopyahin mo 'to, click copy, and then click mo 'tong close. I-click mo 'tong pencil, tapos lagyan mo lang ng dash, tapos paste mo siya dito, and publish. Okay? Ngayon, paano natin gagamitin yan? Ituturo ko sa inyo paano nyo gagamitin yan. So, punta tayo dun sa isa, kasi may different, may different ad ID. So, gawan din natin ng ad ID to. So, every time na naglo-launch kayo ng ad na bago, lalagyan nyo ng ad ID. Okay? Para saan yung ad ID, ituturo ko sa inyo. So, copy mo to, and then click mo yung close dito, tapos click mo tong pencil, dash, and then paste mo dyan yung ad ID, tapos publish mo siya. Okay? So, para sigurado na lang din, lagyan mo tong ad ID. Mayroon kang message dito na isa sa warm So, hayaan mo lang na cost per result is mataas, walang problema dyan. So, warm naman kasi yun So, punta ka dun sa ad level, better lagyan mo na rin ng ad ID yan. Okay. Click mo tong 3 dots, click mo tong copy. Okay, tapos itong pencil na to, lagyan mo dyan ng ad ID. Okay. So ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo dun sa page ni Miss Eunice. So as far as the number of messages is concerned, meron tayong 32 messages. 31 dun sa cold, 1 dun sa warm. So stop sharing ko muna ito. 1 second. Okay, punta tayo dun sa page ni Miss Eunice para makita nyo yung beauty ng tracking or tracker. So punta ako dun sa page ni Miss Eunice, Ribbon. Ribbon or Ribbon? Ba't gano'n? Parang wala akong access sa page. Teka lang, Miss Eunice, wala akong access sa page. Wait lang. Hindi ko siya mahanap sa dali. Ah, wait lang. Punta tayo dun sa page niya. Check natin Wait lang Ayun. Ayun. Verify your business. Ang daming nito ni Meta. OTP. So, kailangan nating mag-comply. Yan, okay, goods na tayo. Tapos share ko ng screen. I think hindi ako nabigyan ng page access. So, Ribbon, nandito naman siya, no? Full control naman siya. Connected assets. View on Facebook. Tapos, switch now. Ayan. So, use page. Kita nyo naman guys yung yung aking PC. Meta Business Suite, punta tayo doon. Tapos, punta tayo dito sa inbox. Okay? So, ilan lang tayo ng tubig.
Yan. So, makikita nyo dito, kamukha nito si Esther Blanco. Pag hinover mo yung mouse mo doon sa pangalan ni Esther Blanco, meron ka makikitang add ID 1202276044997 yung dulo. Makikita mo rin dito yan eh. Ito. So sa gilid, 1202275839497. So let's assume na itong nag-message na to, itong customer na to or prospect kasi hindi pa naman bumibili, pag customer yun bumili na. Itong prospect na to is let's say nagkabentahan ba kayo para ayan, tingnan natin. Mukhang di let's just assume na nagkabentahan kayo na nabenta na bumili si Esther ng sapatos. So ang gagawin mo diyan is kukunin mo yung add ID na to 120227 120227 463 Yan, kukunin mo yan. Yan. Tapos babalik ka dito sa add account. Yan, sana nawala tayo tuloy. Babalik ka dun sa ads manager mo. Okay? Ngayon, pupunta ka ngayon dito sa add level. Okay? Punta ka ng add level. Tapos, ilalagay mo dito sa search by name, itong search bar na to. Ipe-paste mo siya dito. Tapos, tatanungin ka ni Meta, campaign ID ba, ad set ID ba, o add IDs. So, ang ilalagay mo is add IDs. Yun yung isi-select mo. Yun o. Ibig sabihin, itong add na to, ang responsible on converting this person. Okay, ibig sabihin na attribute natin yung kanyang add ID doon sa ad na meron tayo sa Ads Manager. So from now on, ibig sabihin itong image na to, okay, ito yung potential na pwede nating scale moving forward. Kasi una-una nagbigay na ng result. So saan ba siya nakakonect na ad set? Tingnan natin. Yun, nakakonect siya sa broad open audience na ad set. Assuming lang na itong si Esther is nag-purchase. 'Di ba? So, ma-identify mo na galing siya ng broad open audience kasi makikita mo yung ad set doon. Tapos ano yung ad na nakakonect doon? Dito siya galing. So, ibig sabihin, technically, kahit na sabihin mong madaming messages itong ad set na to, si Flight Crew, yung ad set na to. Pero kung dito ka bumibenta kay broad open audience, I'd rather pay a bit expensive ng konti na cost per message if itong ad set na to ang nagbibigay sa akin ng result. Kasi anahin ko naman yung 3 piso or 3.95 pesos na cost per message. O sabihin na natin, piso na lang na cost per message. Aanhin ko naman yung piso na cost per message kung walang nagko-convert. 'Di ba? Did you get my point? Doon na lang ako sa 7 pesos and 56 cents o sabihin mo ng 10 piso pa yan yung cost per message kung tuloy-tuloy naman dito yung pasok ng benta ko sa broad open audience. Oo nga, ang daming ang message dito sa ad set na to, 23. Pero ito, 10 lang yung nag-message dito sa baba. Kaso, ito yung nagbibigay sa akin ng benta. Kahit na piso na lang to o 50 centimo na lang, 25 centimo, aanhin ko naman yung cost per message na yun. Ang ganda-ganda nga ng message mo, wala ka namang pumapasok na benta. So, kill ko na to kahit pa maganda yung cost per message. Yung ad set na to. Kasi na-attribute ko yung lahat ng benta nandito. So, try pa natin ng iba. Let's say si Jean Velasco kunyari. Tingnan natin, halimbawa, ayan, 120-227 584 1588 40497. So, lagyan natin dito. Tingnan natin kung saan galing yung ad na yan. Saan siya nag-message.
'di ba? Paste natin dito sa add ID, 'yun. So flight crew, add 1, tapos tingnan natin saan siyang add set. Ayun, nasa flight crew naman siya ngayon. So, makikita mo na agad, okay, may benta ka ng isa doon sa broad open audience, may benta ka ng isa doon sa flight crew na ad set na ginawa natin, o di ano na, meron ka ng overview, o okay na, natarahan mo na, sabi mo, itong ad set na to, tig-isa na sila. Pero over time, sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, napapansin mo, alin sa dalawa yung nagbibigay ng resulta, yun yung scale mo, di ba? Yun yung ano, bibigyan mo ng mas maraming budget. Does that make sense? Okay. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon is metrics. No? Anong metrics ba yung babantayan mo in terms of messaging campaign? Sa messaging campaign, 3 lang. Sobrang dali lang sa messaging campaign. Hindi ka masyadong mag-overthink kung ano yung anong tawag dito, yung cost per message mo, quality versus quantity. Tama si Sir Sam. So ngayon, tingnan mo yung anong tawag dito, yung metric na to pag nagme-messaging campaign ka. 3 lang. Number of messages, quality of messages, ayan, and cost per message. 3 lang. Okay? Ngayon, number of messages kasi ilan ba yung pumasok na messages sa'yo sa loob ng 1 buwan? O sa loob ng 24 hours, ilan na ba yan? 33, 34, ayan. Ibig sabihin nun, nakaubos ka ng magkano yung total ad spent mo? Ayan o, 151, ito yung amount spent. So, 151.25 plus 166.36. 166.36. Ibig sabihin nun, ang total ad spent mo is 317.61 up to this date, itong pag-uusap natin na to. Ngayon, may pumasok na 34 messages itong results. So, 317 divided by 34. So, ibig sabihin nun, ang average cost per message mo across all your campaign is about 9 pesos and 34 cents. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo, average cost per message is 9 average cost per message is 9.34. Ngayon, yung quality ng messages, syempre babantayan mo yan. Kasi baka mamaya yung mga nagme-message dito, puro house show. Puro ano yan, ang tawag doon, ang tawag ko din sa English, tire kicker. Sa Tagalog naman, basura. Yun yung tawag ko doon, basurang inquiry. So, titingnan mo din, halimbawa, itong total ng nag-message dito, talagang ano, walang saysay, wala siyang, pag nilapagan mo na ng Shopee, you are no longer able to send. Okay, bakit kaya? Ayan, so, pag nilapagan mo na ng Shopee, o bumili ba, ayan. So, i-check mo yun sa sa back end mo, Miss Eunice, kung bumili ba dun sa Shopee account mo. So ngayon, yung monitoring mo. Okay? So, ganoon po siya sa messaging campaign. Conversation pinili mo diyan, no? Messaging, yes. Ito, Sir Sam. Sales campaign yan, pero optimizing for messages. No? Sales, campaign objective, pero ang optimization ko dyan, messages. Pagpunta ko dito sa ad set level, ayun siya, ang conversion location ko dyan is message destination, kasi wala naman siyang website eh. So, message destination ang ilalagay ko. Does that make sense? So, naintindihan na tong KPI or tawag dito, metrics pala. Sorry, metrics ng messaging campaign. Gets na ba to? So, number of messages, yan, 34. Quality of messages, good, bad. Yan, ganyan lang naman yan eh. Ganyan lang naman yung metrics mo sa messaging campaign. Kaya ko din dito.
Okay, paste ko siya diyan, yan. Ngayon, anong tawag dito? Paano 'pag service ang ino-offer tulad ko service po ng dental clinic ang campaign, gano'n pa rin. Kung nagme-messaging campaign ka Miss Maria, yung tatlo pa rin na 'yan, yung tatlong, metrics pa rin na 'yan. Ilan yung pumasok na messages sa loob ng time period na 'yun. Halimbawa, July 1 to July 31, ilang messages yung pumasok. Ngayon, magkano yung total total ad spend mo? So, total ad spend divided by total number of messages, yun yung average cost per message mo. Okay? Then, i-check mo na din yung mga quality ng messages na pumapasok. Kung puro ba yan, how di Carabao, edi tingnan mo din. Diba? Kung quality naman, ay yung mga messages, yung tingin mo naman, pag tinignan mo yung profile, mukhang may pambili naman, tuloy mo lang. Baka mamaya kulang lang sa presentation, kulang lang sa, anong tawag dito, persuasion, di ba? So, ganun mo siya gagawin. Okay, ngayon naman diretso na tayo sa website campaign. Okay, kung may website ka, yun ang medyo madugo ng konti. So, kailangan natin tong ayusin yung performance. Click natin sa performance, customize columns. Tapos, iiwan lang natin dito yung mga importanteng metrics lang. So, tanggalin ko na tong last significant edit, attribution setting, quality ranking, ayan. Okay lang din naman yan, ilagay mo yung quality engagement rate ranking sa conversion. Pero tanggalin ko na ito for the sake of this demonstration. Amount spend, dulo natin yan. Ayan, katabi ng budget. Tapos, tanggalin ko na tong ends, schedule. Tapos, ilagay ko lang dito sa search metrics, link clicks. Kung meron kang website, link clicks, landing page views. Ayan, landing page views, ano ba ba? Adds to cart, initiate checkout or checkout initiated, ang susunod, payment info, susunod, purchase, okay, purchases, ano pa ba? ROAS. Okay, purchase ROAS. So, i-uncheck muna natin itong mga to. Yan. So, pag sunod-sunod rin natin So, ad set name, okay yan. O, action, tanggalin ko muna to. So, budget, amount spent, results. Tapos, pagdikitin natin yung results saka cost per result. Tapos, lagay natin yung reach, impression. May kulang ako, CPM. CPM. Cost per mille ito hindi ito yung cost per message. CPM yan. Yung binabayaran mo kay Meta. Ito yung sinabi ko sa inyo nung day 2, di ba? So, ito siya. Impressions. Yan, sa baba ng impressions na. Yan, CPM. Ibig sabihin, ilan yung magkano binabayaran mo per 1,000 impressions. Next, ano pa ba natin gagawin? Meta purchases, ano pa ba kulang ko? Landing page views, meron na ako. Apply. Yan. So, assuming na meron kang website, di ba? Ito yung ito yung metrics mo. Simple lang yan. Hindi masyadong komplikado. Punta tayo sa Facebook Ad Library. Facebook Ads Library. Pwede nyo maano yung ma-spy yung competitors nyo dito Pwede nyo tingnan kung ano yung ginagawa nilang ads. Diba? Ibe-benchmark nyo. Click mo tong all ads, tapos kunyari, Adidas. Yan. Adidas. Yan. Tingnan natin kung may nag-ads. Ano nga ba yung ads na, yung page na competitor natin, Miss Eunice? Astrid ba yon? Ayan, Astrid. Astrid. Sana may website. Tingnan natin kung may website sila. Ayun, may websites. Hindi. May website. Learn more. Sa fb.com lang to Sa Facebook nilang nila. May Shopee sila. Shopee. Meron ba silang, diretso din sa Shopee. Okay. Shopee. Ito. Meron silang website. Astrid.com.ph. Okay, so,
Ang gagawin natin ngayon para makita nyo yung ano, yung customer journey. So, let's say for example, itong image na to, dumaan sa akin. Ito, take home not only 1 but 3 pairs today. Buy 1, get 2 promo still yan. So, ibig sabihin, dumaan sa akin yung ad na yan. Pag dumaan sa akin yung ad na yan, ibig sabihin nun, yung reach, magkakaroon siya ng number. According to the ads manager, yung warm audience ko naka-reach ng 291 people doon sa cold audience, galing dito sa cold audience. Ibig sabihin, out of 1,105 na na-reach ng cold audience ko, may na-retarget ako na 291. Anong tawag dito? Reach ulit. So, ibig sabihin nun, reach na rin siya and impressions. Makikita mo dito, may kulang ako frequency pala. Frequency. Yan. So, idagdag natin to dito sa katabi ng impressions. So, yeah, katabi ng impressions. So, ganito yan. So, excuse me. So, ganito siya, di ba? Na-reach, nakita ko yung ad na to. So, magkakaroon ng reach dito. At the same time, impressions na rin siya. Ibig sabihin, bakit mas mataas yung impressions? Bakit mas maraming impressions kasi sa reach? Ibig sabihin, nakita nung some of these people more than once yung ads mo. Kaya makikita mo yung frequency o yung ad frequency is 1.22. Diba? They've seen your ad more than once. So, pag tinanong mo yan, sorry guys, kinakahul na naman ako. 1,348 minus 1,000. Oh. 243 katao yung nakakita more than once. Okay? Ngayon, sabi ni Meta, ang cost per 1,000 impressions is 122.99. Yun yung binabayaran ninyo sa bawat 1,000 katao na nakakita ng ads mo. Ito nga, yung impressions. That's 122.99. Ngayon, itong link clicks, eto siya. Kapag kinilik ko tong shop now na button, click ko yung shop now. Yun yung link clicks. Eto siya. Ngayon, nabibilang ni Meta kung ilan yung nag-click dun sa link mo. Tapos, syempre, nag-open tong product page na to, makukonsider siya as landing page views. So, na yan. Yan. So, landing page views na siya. Diba? Wala siyang landing page views dito. Wala tayong nakikita kasi messaging campaign. Ibig sabihin, wala naman tayong ginamit na website. So, blanco siya, 0. I'm just giving you the demonstration, guys, kung paano siya nag-work. Ngayon, ang ginawa ko, pumili ako ng size 10. Ang kinili ko, add to cart. Okay, nandoon na siya, di ba? 1,598 yung worth. Tapos, ang ginawa ko, so nung nag-add to cart ako, magkakaroon din siya ng add to cart dito. Ang ginawa ko, nag-try ako mag-checkout. So, pag kinili ko tong checkout, lalabas yung checkout initiated. Dito, itong column na to, magkakaroon niya ng bilang. Ngayon, ang ginawa ko dito, nilagay ko yung email ko, nilagay ko dito yung anong tawag dito, yung information ko, namili ako ng payment gateway, let's say Visa, GCash, GrabPay, etc. COD, video, or BPI. Lalabas dito yung ads of payment info. Diba? Yun yung magkakaroon ng data. Ngayon, dahil nakompleto ko na yun, pag kinilik ko yung pay now, magkakaroon na siya ng purchase dito. Okay? Ngayon, pagkaroon na ng purchase,
mayroong purchase value yan eh. So, pwede mo sa customize column, tapos type mo yung purchase. Tapos lagyan mo ng value dito, yung ano na yan. So, makikita mo na dito, may magkakaroon yan ng value. And meta purchase conversion value. Ito namang ROAS, kapag pagka wala kang website, ikukumputin mo siya manually. Okay? Normally kasi lumalabas yan dito pagka may website ka. However, kapag nagawan mo ng anong tawag dito, ng kamukha nito, saan ba? Kung nagawan mo siya ng purchase order, di ba, balik tayo din sa Meta Business Suite. Dito, inbox. Okay? So, si Esther Blanco yung ano natin kanina, di ba? Yung example. Pag kinrate ko tong create order, tapos nilagyan ko, let's say, 950. Yung in-order niya, kasi 950 nakalagay dito. So, in-order niya, tapos sasabihin ko dito, ano yun, L ba yan? L by ribbon. Or L? Paano ba basahin yan? L by ribbon. Ang i-create ko is create order. Okay, pag kinreate order ko yan, makaka-receive si Esther Blanco ng nakinreatean mo siya ng order. Tapos, pwede mo siyang ilagay dito, new customer, today's date, order place, tapos lagay mo ng add label, let's say for example, tawag dito, July customer. O, di ba? So, pwede mo lagyan ng label yan. So, lagyan mo ng add note, click mo lang tong review, agree ka lang, yun. Parang asawa mo kahit na mali siya, agree ka lang. Ganun talaga. Ganun talaga pag babae. Pag babae yung nagsalita, tapos mali siya, dapat tama sila. Tayong mga lalaki, agree lang tayo. Parang kay Meta, di na natin binasa, agree na lang tayo. Tama ba guys? Yung mga guys dito, agree kayo sa akin. Tama ba? Tama. Yan. Tama, tama, tama. Hindi ko na binasa, di ba? So, parang agree ka na doon. Para sa totoong buhay, pagka mag-asawa na kayo, at then hindi mo naintindihan, agree ka lang. Para wala nang away. Ganun lang yun. Okay. So, order status, i-click mo tong, asan ba yan? Order status, click mo tong drop down. Tapos, i-click mo yung, kung umorder, o sige, syempre, ordered. Tapos, kung nagbayad, paid. Di ba? Kung nasi-ship na yon yan. Alam ba, bago pa siya nagbayad, i-ship, na-ship mo na siya, di-ship. Tapos, pag nagbayad na siya through GCash or via COD, di-paid na. Ganun siya. Ngayon, pag ginawa mo yun, lalabas yun dito. Sa purchases or meta purchases. Di ba? Ganun lang siya. Ganun lang siya kasimple. Gets? Yun lang, yung metrics na ayan, anong ibig sabihin ng frequency dyan, coach? Ibig sabihin ng frequency, the number of times your ads has being shown to your target audience. Ibig sabihin, kung nakita mo na doon 4x na yung nakikita mo doon sa ad frequency, ibig sabihin, your ads has been seen by the same people over and over again, 4 times already. So, typically, kapag cold audience, make sure na 1 or 2x lang yung ad frequency. Siguro mga 2.75, pwede pa 2.5, okay pa yon. Sa messaging campaign. Pero pag sa website kasi, ang magde-determine doon, kahit na sabi mo ng 4x yan, 5x pa yung frequency niyan, kung continuous na nagbibigay sa'yo ng benta, wag mong papatayin, syempre. Continuous nagbibigay ng benta eh. So, kahit na yung 2x na sinasabi ko, at least benchmark mo lang yon na parang, okay, nag 2x, ibig sabihin, twice na nila nakikita yung ads ko. Ngayon, 4x na, ibig sabihin, kung cold audience to, tapos 4x na yung ad frequency, tingnan mo, kasi baka mamaya naumay na sila doon sa ads mo. Sir Mark, I hope I was able to answer your question. Okay?
di ko makita ang purchase conversion. Bakit hindi mo siya makita sa ads manager mo? Click mo lang itong ano, Sir Kevin. Punta ka dito sa campaign level. Ayan, nasa campaign level ka. Click mo tong columns, custom, tapos customize columns sa baba. Tapos i-type mo dito sa search for metrics, type mo purchase. Ayan. Diba? Tapos makikita mo dito, purchases, purchase ko. Gets? Ilang days mo recommended for testing? Miss Eunice, ganito yan. Pag messaging campaign kasi, I suggest na magkaroon ka ng at least 1 month 1 month data. Kasi ang hirap ang hirap i-validate pagka messaging campaign kasi kailangan mong bilangin yung number of conversions. However, kapag mayroon kang website or landing page, within 3 days to 5 to 7 days, anong tawag dito, ma-determine mo na kung yun yung kagandahan, Miss Eunice, kapag may website ka. Kasi ma-determine mo na kaagad kung yung creatives mo is sablay. Kasi ang ideal click-through rate kapag mayroon kang CTR pala, nakalimutan ko. Pag website dapat may CTR. Yan. CTR, which is yung maraming CTR dito. CTR all, CTR link click-through rate, unique, outbound, unique, yan. So ito yung tinitingnan ko, CTR link click-through rate. So ilalagay ko yan dito, malapit kay link clicks. Katabi ng link clicks. Asan yan? Ito, yan. Okay. So dapat yung CTR ko, yung click-through rate ko is at least 1 to 2%. So, itong click-through rate, hindi ito applicable sa messaging campaign. Huwag niyong titingnan tong metrics na to pag messaging campaign kayo. Titingnan niyo to kapag ka website kayo or landing page. No? Ideally, dapat ang percentage dito kapag website or landing page kayo, dapat at least 2%. 1 to 2% or more. Mas mataas kung mas maganda. Ngayon, kapag ang click-through rate nyo is mababa sa 1%, ibig sabihin naman, it's either sablay yung creatives nyo or yung headline nyo or yung copy niyo kaya walang nagki-click. Okay, yun yung reason kung bakit mababa yung click-through rate mo, less than 1%. Pero, kapag ang click-through rate mo, let's say for example, ito, kamukha nito, 5.06%. Tapos may website ka, di ba? Kasi messaging campaign nga ito. So, wag mong i-ano. Assuming na may website tayo. Ang click-through rate mo is 5.06%. Ang taas. Kasi ang benchmark lang naman natin is 1 to 2%, di ba? Naka 5% click-through rate ka. Ibig sabihin nun, people are interested about your ads. However, kung wala kang conversion sa website mo, may problema yung website mo. Okay, yung website mo may problema kasi hindi nila ko-convert yung mga nag-click. Ibig sabihin, hindi nagmamatch yung creatives mo plus dun sa yung nasa website mo kung anong offer nandoon. So, doon pa lang alam mo na, okay, yung website ko kailangan ko i-optimize. 'Di ba? Alam mo na agad na, mataas yung click-through rate ko, people are interested about my ads. Actually, meron akong client ngayon yan hirap na hirap ako doon sa client na yun kasi ang ganda nung CTR namin sa ibang bansa we have a CTR of about 3 to 5%. Sa yung Canada, Australia yung target namin Pero hirap na hirap akong magkaroon ng purchase. Up until today, nahihirapan ako kasi yung website may problema. Pinatay ko muna yung campaign. Hindi nagko-convert sa website. So, sabi ko dun sa client ko, ayusin muna natin yung website, ayusin natin yung copy kasi okay naman yung ads natin, hindi man masyadong okay naman yung creatives. However, wala yung website hindi na ko-convert yung traffic na pumupunta doon. Na-gets? May mga naiwan ba, may mga questions ba ako dito na naiwanan pa? Ilinda, sorry na late ako nag-join. Paano pag leads coach? Pag leads, ganun pa rin. Kung website, kung may website or messaging campaign, number of messages or number of leads, cost per lead or cost per messages, quality of leads or quality of messages. Pareho lang.
Paano 'pag service ino-offer tulad ng service ko po is, dental clinic ang campaign, parang nasagot ko na 'to. Pero yun nga, number of messages or number of leads, quality of leads or quality of messages, tsaka cost per lead or cost per messages. Okay. Sino pa yung mga hindi ko na ano dito? Ah, di ko na-ask kahapon yung mga hashtags ba nakaka-help sa caption? Ito, naku buti na lang na-raise mo 'to Miss Maria Nombre. Kailan ko ba nabasa yon? I think it was 2 weeks ago o last month yata yon. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nabasa, sa email ni Meta or sa TikTok ko ba yata napanood. Hindi ko ma-recall kung I think it was an email coming from Meta na may tawag sila, ano tawag nila dun? Parang to simplify, Tagalogin ko, 'pag bino-bombard mo ng hashtags yung captions mo, Meta will treat that as spammy. Magkakaroon ka ng kumbaga sa ano, demerit or discredit ba or demerit. Ibig sabihin, ipa-flag niya yung page mo as spammy. Kasi, halimbawa, karaniwan ang ginagawa ng mga tao, kung maglagay ng hashtag 20, 30, 'pag yung caption, isang sentence lang. Halimbawa, "We are located in blah, blah, blah," ganito, ganyan, mga isa or dalawang sentence lang. Pero yung hashtag lintik napakarami. 'Pag ginano mo yung yung post, mas madami pa yung hashtag kaysa dun sa description. So, iwas-iwas kayo dun, guys. Ang ang pagtuunan niyo yung pansin, yung konteksto ng messaging ninyo or yung konteksto ng caption ninyo. Huwag niyo ng pag-aksayan masyado yung hashtag na yan kasi baka mamaya i-ban lang kayo ni Meta diyan. Na-gets? At saka wala ng relevant masyado yan, hindi na masyadong relevant yung hashtag na yan. Okay, maglagay lang kayong mga 3, 4 na hashtags or maximum 5 siguro. Pero wag niyong bombahin yung buong caption ng puro hashtag. Kasi, naglabas sila ng ano, I think it was a post from a friend na binasa ko. Hindi ko lang matandaan kung saang ano, pero ni-roll out na ni Meta 'yon. Meta will, anong tawag dito, will kumbaga sa ano, kumbaga sa FBI, ita-track kayo ni Meta as spammy. Okey? Anong best for captions? Yung tinuro ko kahapon kung wala ka dito Miss Maria, sa kahapon yun, day 3. Paano gumawa ng captions na ituro ko dun, panoorin mo yung day 3. Okey, naituro ko kahapon yun. Hindi man ako naglagay dun ng maraming hashtags, 'di ba, guys? Wala naman akong inilagay na hashtags nung kagabi, okey lang, 'di ba? Yung VA ko nga hindi ko na pinapalagay na masyadong hashtags yung mga post namin, eh. So, naka-focus kami sa konteksto nung ano, pino-post. Okey, Coach, paano 'pag mabagal yung load sa website, pak sa website, paano ma-optimize? Hindi ako website expert or hindi ako expert in terms of optimizing website. I know how to build website, but I'm not the best person to give you expert advice. However, I can give you some advice para mas mabilis yung pag-load mo ng website. Unang-una, number 1, yung image mo dapat hindi masyadong mabigat. Okay? Pangalawa, yung videos mo hindi masyadong I'm not sure kung meron silang ginagamit na kino-compress nila yung video na nandun pa rin naman yung same quality pero hindi masyadong mabigat sa website, 'yan, isa pa 'yan. Pero karamihan yung mga image na ano,
Especially kung ano, yung may client kasi ako na ano, na yung premium talaga yung binebenta. Ayaw nila nung parang yung image, medyo malabo. Gusto nila talaga yung image na talagang talagang ano, kasi nagbebenta sila ng high ticket na product. So, 'di ba? So, handbrake, oo, tama, handbrake. So, thank you, Miss Cel. So, kino-compress nila yung video so that hindi mabigat sa website. Yun, number one yun para, anong tawag, kasi nagamit ko na yung handbrake, tama, na-recall ko yung app na yan. Nagamit ko na yung handbrake na yan. Kino-compress yung video para hindi mo gaano mabigat. Pati yung image kino-compress para mas mabilis yung loading ng website mo. Okay, tapos meron pa silang mga metadata na ginagawa. Hindi ko na masyadong ano yan, hindi ko na masyadong arok ng aking, kaalaman. Pero masasabi ko lang na yung ano ko dito is more on Facebook. Pero may konting alam din ako sa website design or building, pero hindi ko siya expertise. For image daw, squash. Ayan. Thank you so much, Miss Cel. Ayan, meron tayong, I think may website expert tayo dito. So, oh yeah, web dev pala eh. Yun. Best person to ask is Miss Cel. So, connect kayo, message mo sino ba 'to? Si Ilinda, message mo si Cel. Yan, magtulungan kayo. Website contact form or meta contact form? I would prefer website contact form. Mas quality na nakukuha ko sa website contact form as compared sa sa Facebook form. Okay? Questions pa? Wala na? Para naman makapag-ano na ako, makapag, makapag-dinner na ako kung wala ng question. For normal posting sa FB po do you have any time suggestions? Normal posting, actually, meron namang recommendation si Meta, Miss Maria. Pwede mong sundin, pwedeng hindi. Wala namang kaso doon for PH clients. Actually, ganito lang naman rationale ko diyan, Miss Maria. Kahit anong oras mo pa i-post yung yung regular post mo, kung relatable talaga yan at maraming nag-e-engage, maraming nagko-comment, maraming naghaha-react. Katulad nun, kung nandito kayo kahapon, 'di ba, pinakita ko yung may picture ako na bagong gising, tapos may nakalagay dito 1111, bagong gising ako doon, tapos sinabayan ko yung issue nila Andy Eigenman tsaka ni Philmar, no, nung cheating issue nila. So ang dami naghaha-react. Okay? Wala naman akong pake kung anong oras ko pinost yun. Basta I just posted it randomly kung anong oras man yun, whatever. And then, nakita ni Meta na marami nagre-react. So ang ginawa ni Meta, pinush niya ng pinush yung content na yun to more people. Tapos yung iba nagtataka, nagko-comment doon sa comment section na hindi ko maintindihan kuya or hindi ko maintindihan sir bakit ang dami naghaha-react dito. Which mean hindi sila nakagets. Pero maraming nakagets na naghaha-react. So Meta will think of it as this post is relevant in engaging. So naturally, Meta will push that post to more people na mas makakita. Ngayon ang ginawa kong ad. Okay. Ito pala yung gusto niyong mga ganitong content. O di ginawa kong ad. O hanggang ngayon, tapos na yung Andy Eigenman tsaka Philmar Alipayo ba siya? Philmar issue. Hanggang ngayon, nagwo-work pa rin siya sa akin. Nakakakuha pa rin siya ng results. Nagets? May Google Ads training po din po ba kayo? Ano po ba FB mo, Michelle? Mag-usap na lang kayo ni Michelle. Google Ads training hindi. Marami na akong problema kay Meta, marami na updates kay Meta. Ayoko nang stressin yung sarili ko sa Google Ads. Yun lang sagot ko, Miss Elinda. No, pinapakadalubhasa ko na lang yung sarili ko sa Facebook. Kasi Facebook pa lang ang dami ng mga changes. So, every time na may changes, kailangan updated ako. So,
So sa dami ko ng ginagawa, ayoko nang magdagdag pa siguro later on add na lang ako ng expert na Google Ads expert na pwede kong maka-collaborate. May alam po ba kayong tool for caption generator? What do you mean? Caption generator? Kung wala ka Miss Maria kagabi, tinuro ko 'to. Okay, tinuro ko 'to. I-reviewin mo yung day 3. Okay, caption generator, ChatGPT ang ginamit ko. Okay, or other o kung mali yung pagkakaintindi ko dun sa caption generator, let me know. Baka mali lang yung intindi ko. Pero as far as I understood yung sinabi mo, tingin ko yung sinabi mo is yung more on how to create captions. Okay? Anyone else? Wala na? Yes, mukhang maaga tayo ngayon. For the past 3 days, medyo overtime tayo. Makakapag-dinner na ako ngayon ng maaga. Ayan, si Kevin. Coach, discount on your one-on-one intensive. Hindi sure eh. Fix po talaga siya eh. Naka-fix po siya. Meron nagpa one-on-one sa akin at tapos parang sabi niya, "Coach, kulang pa, bigyan mo pa ako ng mga 2 pang session." Yun, binigyan ko ng discount. Yan. One-on-one, Miss Elinda is 24,999. That's 5 training session, at least 1 hour per session. Yun po yung sa one-on-one. Okay? Hopefully nakapagbigay ako ng value tonight. Face to face, hindi po, via Zoom po 'yun. Wala pa akong face to face Miss Ayla, eh, baka next year pa or tingnan natin baka this year mga 4th quarter na siguro ng 2025 pero tingnan natin, malay mo. Pero ang target ko baka next year pa, gusto ko munang mag-online muna. Puwede po ba nandodo'n sa mo Miss Maria, nandodo'n sa dashboard mo. Nag-email na ako ng 3 beses sa inyo. Okay, day 1, day 2, day 3. Meron hindi ka makakapasok dito sa Zoom kung hindi mo na-receive yung emails ko. Meron akong email do'n, how to access the recordings or how to access the replay. Mag-e-email ulit ako ngayon Miss Maria kung paano mo access 'yon. So, make sure to watch out for my next email tonight. Okay, just give me 30 minutes to render the video sa Zoom. And then I'll be sending you guys the link. Okay? TJ, can we have a collated links of day 1 to day 5? Again, nasa nasa dashboard ninyo, Sir TJ. Okay? So, hindi po, Miss Maria. Yung ads po sa Facebook, connected po ba sa Instagram? Yes. Kung anong tawag, kung may Instagram kayo. Tapos make sure lang na yung same email na ginamit nyo sa Facebook page is yung the same email sa Instagram. Kasi pagka magkaiba yung ginamit mong email sa Facebook page, tapos iba yung ginamit mo sa Instagram, magkakaroon ka ng problema dyan, magkakaroon ka ng error doon. Yun yung na-encounter ko na error, Miss Naomi, kasi nung kinrate ko yung Facebook page ko, ibang email ang ginamit ko. Tapos nung nag-create ako ng Instagram ko, ibang email din. Tapos nung pinagko-connect ko na yung dalawa, hindi mag-connect. Inaabot ako doon ng 3 linggo yata na pini-figure out ko yung yung problema na yun. So, yun. Ma-access po ba namin yung vid sa email kahit tapos na po yung 5 days training? Ma-access ninyo yon. Punta lang kayo sa website ko, Miss Ayla. Pag naka-login na kayo sa website ko, forever na yon, may access kayo doon. Every time na pumupunta kayo ng website ko, may access kayo doon. Make sure na yung email na ginamit ninyo sa pag-enroll, yun pa rin yung gagamitin niyo sa pag-access. Kasi my website will recognize you as a different user kung ibang email ang naka-login doon sa browser niyo. So make sure na same email ang gagamitin mo when you log into my website. So very simple lang, ganito lang gawin niyo punta kayo sa website ko. Nasa to, may tutorial to doon sa Punta kayo digitalhomey.net.
Okay? Tapos, punta kayo ng online courses. Okay? And then, hanapin yung 5-day Facebook Ads Challenge. Actually, meron naman din dito, meron dito step-by-step guide. Tapos, click mo tong start course. Okay? Tapos, click mo tong join. Okay? Sign up with Google. And then, that's it. Kung ano yung ginamit, kung Google ang ginamit mo, or sign up with email, or sign up with Facebook, yan. So, may tatlong options ka. And then, that's it. You will be able to access the replay. So, pag sign up with Google ka, yan. So, makikita mo na dito, nandun dun sa, nyo yung step-by-step guide sa email niyo. Makikita mo na dito, day 1. Ayan, kamukha nito. Day 1, business settings overview. Nandito yung mga previous batches, pwede mo panoorin. Day 2, ayan. Day 3 kahapon, di ba? So, kahapon is July 9. So, yan. Mapapanood mo na yung kagabi na training. Day 4, batch 38. So, ipa-upload ko na itong usapan natin, itong webinar natin na to, or training natin na to. Makikita mo na yan dito after 30 minutes. Okay? Wala na? Yun, meron pa. Kala ko makapag-dinner na ako. Sino pa to? Si Ilinda. May problem po ako sa FB and Instagram. Nasa portfolio ko po yung IG, pero hindi ko po makonect yung FB and IG ko. Ano? FB and IG ko. Pero yung ads ko nag-appear naman sa IG. I'm full control pero sinasabi nag-ask daw ng permission to the admin. Okay, ito yung nagiging problema. Ito yung sinasabi ko, Miss Linda, kasi probably merong gumawa ng page na yon, yung FB page mo, tapos inad ka lang. Or probably, magkaiba yung email na ginamit mo sa FB page mo dun sa IG mo. Either of the two. So, we have to make sure kung alin dun sa dalawa. Okay? Kung na-take over ng mga Russian, most likely baka wala ka ng access. Pero kung may access ka pa rin naman, so problema lang yung connection. Possible, oo, Miss Linda. Pag pinalitan mo yung email, baka mag-connect siya. Kung punta ka lang sa settings, palitan mo ng email, tapos yun, most likely magko-connect yan. Okay? Anyone? Wala na? Yun. Makakapag-dinner na ako. Sarap pa naman ng ulam namin. Thank you so much guys for joining day 4. Maraming salamat for joining. And I'll see you tomorrow using the Facebook Ads Calculator. Pag-usapan natin yan. Maraming salamat and I hope to see you guys 7:30 p.m. tomorrow. Thank you. Bye-bye.